Kamusta mga kaboxing, ito ang iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon si Manny Pacquiao at si Gennady Golovkin. Matunog na matunog ang pangalan ngayon ni Manny Pacquiao at trending nga dahil maraming may gustong labanan niya itong si Gennady Golovkin. At kailan lang ay itong si Errol Spence Jr. ay iniligay si Manny Pacquiao sa listahan ng 3 boksingero na lalabanan niyang huli bago siya umakyat ng susunod na dibisyon. At itong si Errol Spence Jr. ay minamanage ng karibal ni Bob Arum. Kaya naman, gumawa rin ng hakbang na itong si Bob Arum at nakipag-usap na raw kay Manny Pacquiao nitong mga nakaraang araw lamang para aregluhin ang laban nila ni Terence Crawford na umano napapabalitang gagawin daw sa Bahrain. Kaya naman kumbaga ayaw magpatalo itong si Bob Arum at kumbaga kaysa mapunta sa ibang promoter ang pera ay doon na lang sa kanyang outfit mapupunta yon kay Terence Crawford. Pero dito nga sa video natin, pag-uusapan natin bakit si Golovkin ang dapat labanan ni Manny Pacquiao at hindi itong dalawang undefeated na boxers na ito, si Errol Spence Jr. at si Terence Crawford ay parehong nasa prime, 30 anyos at 32 anyos naman. Abay mabigat na mga laban yan, pero sasagutin natin sa video na ito bakit si Golovkin ang dapat labanan. Pero paalala lang sa mga bago lang sa aking channel na bisitahin ang video section at silipin ang ating mga basketball videos doon, pati na rin ang ating mga boxing videos. At kung magustuhan nyo ay welcome na welcome kayong mag-subscribe. At para naman sa ating mga regular na subscribers ay bisitahin din ang video section para kung meron kayo na-miss itong mga nakaraang araw ay makahabol kayo. Matunog na matunog sa mga boxing fans, lalo na sa mga Pilipino, na itong si Golovkin daw ang dapat labanan ni Manny Pacquiao. Pero ito nga, hinahamon din siya ni Errol Spence at inilagay nga siya sa kanyang schedule. Ayon kay Errol Spence ay 3 laban na lamang siya sa welterweight division at aakyat na raw siya ng susunod ng division. At si Manny Pacquiao nga ang pangalawa sa kanyang pila. Pero mga kaboxing, mukhang uunahan ni Bob Arum ang promoter nitong si Errol Spence Jr. dahil nakipag-usap na siya kay Manny Pacquiao para maglaban nga sila ni Terence Crawford at ang napapabalitang venue ay sa Bahrain. Si Errol Spence Jr. mga kaboxing ay may record na 26-0, 21 KOs. So matindi ito, 5 lang ang hindi napatumba. Siya ay champion ng WBC at IBF. So 2 belts ang hawak niya, habang ito naman si Terence Crawford ay may record na 35-0. Wala rin talo, 26 knockouts. Siya ang may hawak ng WBO belt. Ang ating Manny Pacquiao naman ay may record na ngayon na 62 wins, 7 losses at 2 draws. 39 KOs. Siya ang may hawak ng WBA belt. Kaya kahit sinong labanan ni Manny Pacquiao dito sa dalawa na ito ay wala ka namang tulak kabigin. Parehong mga bata ito kaysa sa kanya at pareho pang undefeated. Talagang gaganda lalo ang legacy ni Manny Pacquiao, lalo na pagka pinag-usapan na ay yung best boxer of all time. Talagang malaki ang i-contribute nito, sino man ang piliin niya sa dalawang ito. At alam naman natin na itong si Manny Pacquiao ay gusto talagang labanan ay palagi yung pinaka-the best na kasabayan niya. Ito naman si Gennady Golovkin mga kaboxing ay isang middleweight. Kumpara dun sa dalawang pinag-uusapan natin kanina, mas mabigat na ito sa timbang na 154 hanggang 160 pound limit. Habang si Manny Pacquiao, Errol Spence Jr. at si Terence Crawford ay lumalaban sa welterweight mula 140 hanggang 147 pounds. Sa mga bago-bago lang na sumusubaybay sa boxing, malaking diferensya yan. Iba ang bigat ng suntok habang syempre bumibigat ang timbang. Kapag natural ka doon sa weight division mo, ay mas malakas ang suntok na bibitawan mo kaysa sa kalaban mo na nagpataas lamang ng timbang. Lalo na itong si Golovkin, mga kaboxing, ay may record na 40 wins, 35 doon ay knockout. 5 lang ang hindi napatumba. So mabigat sumuntok ito. Hindi ito basta-basta. Matinding champion ito mga kaboxing. Ang kaisa-isang talo ni Golovkin ay kay Canelo Alvarez. So parang lumalabas na kahit hindi undefeated itong si Golovkin ay mukhang mas mabigat pa siyang kalaban kaysa rin sa dalawa. Pero ito nga, pag-uusapan natin bakit si Golovkin ang dapat niyang labanan. Una at pinaka-importanting dahilan mga kaboxing ay pag nagtagumpay si Manny Pacquiao, makukuha niya
ang titulo sa isang mas malupit na record na ikasyam na weight division. Abay, yung 8 weight divisions nga ay wala pang nakakagawa. Ngayon gagawin pa niyang siyam, ay napakalaki na ng posibilidad na matanggal niya sa number 1 position itong si Floyd Mayweather para sa boxing's greatest of all time o GOAT ng boxing. At ang maganda dyan ay minsan sinabi na raw nitong si Golovkin na okay lang sa kanyang bumaba sa 154 na sakop pa rin naman ng middleweight. Mga kaboxing, yun lang nga, yun yung nasa baba. 154 to 160. Kadalasan yung mga yan ay lumalaban doon sa pinakasagad ng weight limit para hindi sila masyadong natutuyuan na magpababa ng timbang. Pero sa aspeto na yan, nakadepende yan kay Golovkin kung papayag siyang bumaba dahil mas malaki ang impact sa kanya noon pag siya'y bumaba kaysa kay Pacquiao na aangat. Pangalawang dahilan, itong si Gennady Golovkin ay 38 years old na. Kumpara mo naman doon kay Errol Spence Jr. na 30 anyos pa lang at si Terence Crawford ay 32. Nasa prime pa yung dalawa na yun at undefeated. At siguradong mas mabibilis yun kumpara dito kay Gennady Golovkin. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay madaling kalaban nga itong si Golovkin. Mas malakas naman sumuntok itong si Golovkin dahil natural na middleweight ito. Pangatlong dahilan, itong si Golovkin ay kumbaga ay mas perfect kumpara doon sa dalawang mas bata-bata dahil ang bilis ni Manny Pacquiao sa kanyang footwork at yung kanyang suntok ay mas madali niyang mai-execute ito sa mas mabagal na si Golovkin. Minsan ang nakipagsalpukan itong si Golovkin sa isang welterweight na umangat at nilabanan siya at yan ay si Kell Brook. 4 na taon nang nakakaraan, 2016, so mas bata-bata pa siya noon. Pero kahit paano ay na-expose ni Kell Brook itong si Golovkin. Pagkalaban ay mas mabilis sa kanya. Nakakatama naman si Kell Brook, kaya lang itinigil ang laro sa 5th round dahil nabasag yung eye socket nitong si Kell Brook dahil nga heavy puncher din talaga itong si Golovkin. Kaya kung tama at patama lang naman ang pag-uusapan ay siguradong makakatama ng marami itong si Manny Pacquiao kay Golovkin gaya ng ginawa niya noon kay Margarito. Ang problema lang ay wag siyang mahahagip ng maraming mga heavy punches nito at delikado. At yan ang ayaw ni Freddie Roach kaya tutol siya na umangat si Manny Pacquiao para nga habulin itong si Golovkin. At pang-apat na dahilan mga kaboxing kung bakit si Golovkin ang dapat labanan ay mas maganda ang payday kumpara doon sa dalawang bata-batang welterweights. At least yan ang mga sinasabi sa balita. At pang-lima mga kaboxing ay kung si Manny Pacquiao ay matalo man dito kay Golovkin ay hindi pa rin masyadong masakit sa kanyang career dahil una 41 anyos na siya, magko-42 sa Disyembre at pangalawa siya ang underdog sa laban nila ni Golovkin. At walang gustong gumawa nun kung sakaling gagawin nga ni Manny Pacquiao yan. At kaya nga maging itong si Freddie Roach ay tutol. Kaya kahit maganda lang ang ipakita ni Manny Pacquiao, wag lang siyang ma-knockout ay talagang bidang-bida siya. At siya pa rin ang talagang lalabas na superstar dahil sa tapang na kanyang ipapakita sa pag-akyat nga sa timbang na yan. Pero nga hindi pa natin alam kung sino ang pipiliin ni Freddie Roach at ang kanyang management. Hindi naman daw sinasabi ni Manny Pacquiao kay Freddie Roach na gusto niyang labanan si Golovkin. Pero hindi rin ito sinasabi na ayaw niya. Pero may kutob itong si Freddie Roach na hindi uurungan ni Manny Pacquiao ang challenge na yan dahil kilala niya si Pacquiao na gustong lagi yung best ang nilalabanan at lalong-lalo na ang pinaka-importanting mapapanalunan ni Pacquiao ay lalo niyang mapapaganda yung kanyang legacy. 9th weight division world title ang nakataya. Kung si Freddie Roach lang ang masusunod ay napabalita na gusto niyang labanan ni Pacquiao ay si Mikey Garcia. Mas madali daw yun. Pero kahit sinong piliin ni Manny Pacquiao dyan sa tatlo na yan, ay isa lang ibig sabihin yan mga kaboxing. Pagagandahin niyan lalo ang resume ng ating Manny Pacquiao patungo sa pagiging best boxer of all time o greatest of all time boxer, GOAT ng boxing. Pero ito nga si Bob Arum ay mukhang nauna na sa first base. Pero syempre, hindi natin alam kung sinong pipiliin ni Manny Pacquiao. Syempre, nasa sa kanya pa rin yun. Kung nagugustuhan nyo ang ating mga boxing videos ay mag-iwan lang kayo ng inyong mga komento at mga suggestion kung ano pa ang gusto nyong mapanood sa ating iSports Zone. Welcome na welcome ang mga suggestion nyo sa kahit anumang sports. Titignan natin kung magkakaroon pa ako ng panahon gawin yan. Pero so far, boxing at basketball ay okay na okay ang feedback natin sa mga yan.
Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.